Tsa, alam ko naman na bata ka pa. Sa totoo lang ha, opo, walang biro ito. Noong pong panahon ni Marcos, di ba? Magsimula tayo sa panahon ni Marcos. Bakit ho ba napatalsik ang mga Marcos? Nagsimula yan sa usapin po ng korupsyon, abuse, cronyism. Ang dami niya mga cronies, no? Ang sabi nga daw po sa loob ng 2 dekada, 20 years sila eh. Yeah. Si mami mo, si papa mo, sa mga panahong yun, ay mulat na sa kaisipan nung panahon ng rehimeng Marcos. So nagkaroon po ng people power, di ba? Napatalsik sila sa pwesto. Pati ang kanilang mga cronies, nagtago din, pati ang mga Romualdez. Kasi ano yan eh, 2 angkan yan na napatalsik actually. Pati doon sa amin sa Leyte, nawala sila doon dahil yun ang kanila pong baluarte, di ba? Panahon ni Marcos. Okay? So ngayon, mga kapatid, pagkatapos po nila Marcos, ano po nangyari? Naupo si Cory, and then eventually po, nagkaroon na po din ng succession. Kung iisa-isahin natin after Marcos, ang issue ng corruption, ubos ang ating remaining 55 minutes sa ating programa. Pero ito lang po mga tumatak ha, na mga corruption scandal. Kasi marami yan eh, pati nga yung Centennial eh. Centennial, noong pong, di ba, panahon ni Fidel Ramos after Cory, di ba, papasok tayo sa year 2000? Yes, Centennial So year. nagkaroon ng mga Tawagin. Centennial projects. Oo. May issue na po noon, yung Peya Amari. Na mga iskandalo. Marami yan kung i-google mo, girl. Pero kung babalikan natin ng mga tumatak sa atin, ano ito? Fertilizer fund scam. Ito po mga kapatid, nagsimula ito panahon ni Gloria Arroyo. Or after Joseph Estrada, doon sa wedding scandal. Wedding scandal, di ba? Yun po, perang galing sa wedding operators na ipinanunuhol umano kay Joseph Estrada. Di ba? Scandal ho, corruption. Di ba? Corruption po yan. And then Joseph Estrada, eventually po, pinardon ni Gloria at mga kapatid, nakatakbo pa. Bilang presidente. At muntik pang manalo. Sa totoo lang, ha? Napatalsik po sa issue ng corruption at muntik pang manalo. And then nag-mayor. Kasi nga, ibinalik sa kanya ni Gloria. Kasi nga, yung pressure din kay Gloria, pinatanggal nila si Erap and then naging friends na sila ulit. Okay? Yes, yan pong sitwasyon mga kapatid, di ba? After Erap, then Gloria Arroyo. Gloria Arroyo, isang katerbang issue ng corruption doon ay talagang uubusin ang oras natin. Pero nangyari itong fertilizer fund scam, panahon ni Gloria Arroyo to. Ano nangyari doon? Si Joke Bolante na-acquit. Ito po ang pinag-uusapan dito magkano? 700 million pesos na fertilizer. Pera ng DA, okay, na meron din po ditong PDAF na involved, ano po, kung saan din, mga kapatid, ang ilang mga legislators ay nag-allocate ng fertilizer sa iba't ibang mga farmers group. Yung fertilizer na pag-alaman, sa laki ho ng kickback, tubig na lang. Tubig na lang. Kasi liquid fertilizer. Okay. Fertilizer fund scam. And here comes the pork barrel fund scam. Diba? Ito na po yung panahon ito ni Gloria, and then carry over po, nagkaroon ng investigasyon sa panahon ni Pinoy. Ito na po yun. Yung mga meron na pong mga kinasuhan at nakulong pansamantala. Hindi po ba? PDAF, mga kapatid. Dati po ang PDAF, pinakamalaki ho dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po dito, kung tama pagkakaalala ko, ay wala pang 10 bilyong piso. Nung panahon na iyon, Malampaya Fund Scam. Also, before that, ito pong AFP, pasalubong itong ating pinag-usapan kay Ligot. Pasalubong at pabaon. Ito ho yung perang pambili ho na lang ng botas ng mga sundalo. Ibinibigay doon sa mga chief of staff. Okay. Sila Heidi Mendoza, sila ito pong si General Ligot, ang mga testigo po ang nag-audit si Heidi Mendoza, ito pong si General Rabusa
ang star witness po dito. Okay. But don't forget the NBNCTE scandal. Isa pa Si yun. John Lusada naman po ang star witness doon. Yes. Doon po naman din po, ito ho yung... Gaano kalaki pinag-uusapan doon? Opo, I think this is about $2 billion na proyekto. Anyway, pagkatapos niya mga kapatid, sa PNP meron din yung helicopter. Paalis na sa pwesto, nagbenta pa ng segunda manong helicopter at pinalabas po na alin? Na brand new. But if you're going to recall, okay, lahat ng mga skandalong ito, eventually po, isa-isang nalalagas. Meaning, nalalagas po yung kaso pabor sa mga inaakusahan. Hindi ba? Yes. Eventually po, acquittal. Pati si Mike Arroyo na acquit dito po sa chopper scam na to. So mga kapatid, eventually mga kapatid, yung pong inakusahan sa mga iskandalong ito, si Jok Bolante, tumakbo pang gobernador. Ang mga Marcos, ang pinakamagandang example, di ba, nakabalik sa pwesto. Dahan-dahan, nakabalik sila sa kapangyarihan. Binoto nyo pa bilang presidente. Hindi po ba? That's the irony of all, right? Yeah. Oo. Yeah. Ay, well, kaya nga nung kasagsagan ng tawag dito ng eleksyon, umugong ulit. General George Rabusa. Yan, kasagsagan ng eleksyon. Alala mo, 2022 elections, paulit-ulit ang panawagan ng iba't ibang mga grupo na never again, never forget bago po manalo sa pagkapangulo. Ang ngayon ay pangulo na si Marcos Jr. dahil para tila ang bilis nakalimot ng mga Pilipino Ay, sinabi mo. sa nangyari noong Marcos Sr. era. Ay, naku. Na para bang walang mga nahirapan at nasawi nung panahong iyon. Anyway, so... Pero naiboto na nandun na tayo at siya na ang ating Pangulo ngayon. That is water under the bridge, ika nga. Di po Oo. ba? At ang Nandyan sinasabi na yan. naman nila noon, ang kasalanan ng ama ay hindi daw kasalanan ng kanyang anak. Okay. Oo. Anyway,